Isa sa pinakapogi at pinakamabentang scooter ng Yamaha, ang Yamaha Mio Gravis 125. Silipin natin ngayong araw yung kanyang looks, specs and features at kung magkano na nga ba ngayong taon. At aalamin natin kung best choice pa rin ba ang Mio Gravis 125 ngayong taon. Tara! Sa kanyang looks mga boss, bawat kurba ang linis lang tingnan, suabe, hindi komplikado kumbaga. Simple pero ang lakas ng appeal. Tingnan nyo naman sa kanyang kulay pa lang ang lamig na sa mata. Tas glossy pa siya. Yung mga black parts niya dito may parang magaspang siya, mapipil mo eh. Ang nagustuhan ko dito sa Mio Gravis kasi napaka-premium ng kanyang looks. Nandyan sa gitna yung logo ng Yamaha. Bilog, yung kanyang badge dito na Gravis, sa gitna pa rin yan. Mio dito sa gawing kanan at stop and start system dito naman sa kabila. Kaliwat kanan, merong stickers or decals ng Yamaha. At ito pa, tingnan nyo naman yung kanyang emblem. Talagang napaka-premium dito sa kanyang bandang hulihan. Mio Gravis, napakaganda. At blue core naman dito sa bandang itaas ng kanyang handle. Sa looks talaga, solid pa rin. At yung quality ng kanyang fairings, alam mong hindi talaga basta-basta eh. Sa kanyang looks, panalo pa rin. Wala namang duda doon. Pero sa kanyang specs, kumusta kaya? Meron siyang 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam na naka-air-cooled kaya less maintenance po ito, naka-FI kaya matipid, equipped siya ng Blue Core technology na mas na-enhance pa dahil sa SMG or Smart Motor Generator, kaya tahimik ang makina lalo na kapag in-start natin at bibigyan ka talaga ng swabe at malakas na makina. Pero hindi siya kukonsumo ng sobra sa gas, kumbaga matipid pa rin. May 52.4mm by 57.9mm na bore and stroke at 9.5:1 naman sa kanyang compression ratio na kaya tayong bigyan ng maximum power na 7 kW or 9.5 PS at 8,000 RPM at sipa ng 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. 0.82 liters lang din po ang capacity ng kanyang oil kaya hindi magastos kapag nag-change oil tayo at electric po ang kanyang starting system, V-belt automatic. Meron nga pala siyang dalawang kulay mga boss, meron siyang matte brown at itong nire-review natin ngayon na dark gray. Napaka-conveniente din ng motor na to dahil kapag nagpakarga tayo ng gas, no need na tayong bumaba pa dahil located po yung kanyang tank cap dito sa unahan, which is maganda din yung center of gravity natin dahil nga nasa baba po yung weight ng motor na to kaya maganda siya at syempre stable sa daan. Na kapag bubuksan natin yan, pipindutin natin yung button dito malapit sa kanyang ignition switch at mabubuksan na yung kanyang tangke na may capacity na 4.2 liters. At base sa mga owner na ng motor na to, safe siguro na sabihin natin na 40 to 50 kilometers per liter po ang average fuel consumption ng Gravis 125. So kung ikaw isa kang owner ng Gravis 125, comment mo nga sa ibaba kung magkano yung nakukonsumo mo sa 1 litro. At nakadepende ang fuel consumption syempre sa bigat ng mismong rider, sa road condition, and then sa driving style natin or driving habit natin. Katabi ng button ng tangke ay yung button naman ng underseat compartment na kapag binuksan natin ay napakalawak din dahil 25 liters po ang kanyang capacity. May hook din siya, dalawa, if in case na hindi magkasya yung ating mga helmet kasi depende yan sa brand at sa size ng helmet kung magkakasya dito sa ating compartment. Naka full digital ang meter panel niya, pahaba lang siya, mukhang maliit pero lahat na ng info na kailangan natin, mga indicators and notification present na dyan. Napaka-informative niyan dahil may phone connectivity siya or Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga mobile phone. Pwede nating malocate kung saan tayo huling nagparking, mga reminders ng ating PMS at syempre iba pang mga notification na kailangan natin. Isa sa mga hinahanap ngayon kapag nagpaplano kang bumili ng motor, syempre naman kung may charging port yan dahil nowadays halos lahat na ng motor ay merong charging port. Kasi yung ibang rider bukod sa ang daily or pang araw-araw na gamit ng motor na to ini-extra nila ito para maging delivery rider, let's say Lalamove, Grab, etc. So sobrang kailangan talaga ng mga delivery rider yung charging port dahil nag-a-accept po tayo ng mga booking. Sa kanya mga switches, meron siyang high and low, turn signals at syempre yung busina. Dito naman sa kanan, nandyan yung stop and start system niya, kill switch at syempre yung kanyang electric starter. Hindi ganun kalalim yung kanyang front storage pocket dito sa unahan pero pwede na rin yung paglagyan ng mga barya or basahan or kahit yung mineral water natin. May gulay board siya na hindi madulas kasi may stopper siya dito. Rough yung material na ginamit para naman sa ating mga sapatos. At alloy naman na foldable yung apakan ng ating mga backride. At may additional hook pa siya dito sa bandang gitna mga boss, So para naman sa mga extra na
nagamit or pinamili natin, pwede nating isabit dito. Nandyan pa rin yung kanyang side stand kill switch for your safety features. Naka-LED yung kanyang headlight at saka yung kanyang daytime running light, pero naka-bulb type yung kanyang signal light at yung kanyang taillight sa palagay ko. At yun na nga, equip siya ng stop and start system para mas matipid sa gas kumbaga. Kasi kusang nagsa-shutdown po ang engine nito kapag nasa 3 to 5 seconds na tayong nakahinto, lalo na kapag ka-traffic or mga nasa stoplight tayo, na nagre-resulta nga sa mas matipid na gas. Meron pa siyang park brake lock, so pihitin lang natin yan tapos i-push yung button dito at malalak na po yung ating mga gulong. Goods to kapag nag-park tayo sa mga alanganing lugar, let's say hindi pantay na surface, iwas tumba po sa ating mga motor na magkukos ng scratch or basag ng ating mga fairings. Malambot ang kanyang upuan na sapat na sa takbo ng 125cc. Siguradong hindi natin iindahin kapag mapadaan man tayo sa mga lubak-lubak. Ang mahalaga dito ay meron pa rin naman siyang enough na space na sakto sa ating mga angkas. At solidong grab bar syempre na pwedeng hawakan sa hulihan. Naka-hydraulic single disc brake sa harap at bagamat naka-mechanical drum brake pa sa likuran, equip na rin naman siya ng combi brake system. Malaking bagay po yan sa safety natin na nagbibigay ng smooth, balanse at malakas na stopping power. Naka-telescopic fork siya dito sa may harapan at unit swing naman sa may likuran. Malapad din yung kanyang mga gulong. May sukat nga sa unahan na 100 by 90 by 12 at sa likuran naman ay may sukat na 110 by 90 by 12. Parehas pong naka-tubeless yan. Sa dimension niya mga boss, may total length siya na 1915mm, width na 690mm at height naman na 1115mm. So sakto lang po sa regular build ng Pinoy, ano? So hindi siya alangan. Kahit lady rider or beginner, hindi mahihirapan na dalhin ang motor na to. 1275mm naman yung kanyang wheelbase at ground clearance na 135mm. So standard po yan, kaya hindi tayo sigurado sa sayad sa mga higanteng hubs na meron tayo sa Pinas at malulubak na kalsada na pwede nating madaanan. At syempre, hindi matatapos yung video natin ngayong araw kung hindi natin sinukat ang motor na to. Kahit babae man or kahit na may height ka na 5 flat, ay siguradong abot na abot mo pa rin ang motor na to dahil 780mm lang po ang kanyang seat height. Maganda siyang isingit-singit, madali natin siyang maipapark dahil abot na abot po natin yung ground nung trinay natin siyang upuan. Lapat na lapat po ang ating mga paa sa sahig. 102 kilograms lang din yung bigat ng motor na to. At sa SRP naman ng motor na to, 84,900 at nandito tayo ngayon sa may Antipolo, sa may sumulong Yamaha Ciclo Swerte. At ang total cash out ay 88,550 kasama na po dyan yung registro at yung insurance. Meron din naman silang mga freebies mga boss. Sa specs and features na nabanggit natin, may nakaligtaan pa ba tayong banggitin? Comment nyo nga sa baba para mapag-usapan natin. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, malaking tulong sa ating channel yan. Paki-subscribe na rin kung gusto mong ma-notify naman sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.